Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1241. Oh Jesus, when someone is unkind and unpleasant toward us, it is difficult enough to bear this kind of suffering. But this is very little in comparison to a suffering which I cannot bear, namely, that which I experience when someone exhibits kindness towards me and then lays snares at my feet at every step I take. But great willpower is necessary to love such a soul for God's sake. Many a time, one has to be heroic in loving such a soul as God demands. If contact with that person were infrequent, it would be easier to endure. But when one lives in close contact with a person and experiences this at each step, this demands a very great effort. Anong dakilang kapangyarihan ng kalooban ang kinakailangan upang mahalin ang gayong kaluluwa? O Jesus ko, kapag ang isang tao ay hindi mabait at hindi kaaya-aya sa amin, sapat na mahirap tiisin ang ganitong uri ng pagdurusa. Ngunit ito ay napakaliit kung ihahambing sa isang pagdurusa na hindi ko kayang tiisin. Ibig sabihin, iyon ang aking nararanasan kapag may nagpapakita ng kabaitan sa akin, pagkatapos ay maglalagay ng mga patibong sa aking mga paa sa bawat hakbang na aking gagawin. Anong dakilang kapangyarihan ng kalooban ang kinakailangan upang mahalin ang gayong kaluluwa alang-alang sa Diyos? Maraming mga pagkakataon na ang isang tao ay kailangang maging bayani sa pagmamahal sa isang kaluluwa na hinihingi ng Diyos. Kung ang pakikipag-ugnayan sa taong iyon ay madalang, ito ay magiging mas madaling magtiis. Ngunit kapag ang isang tao ay nakatira sa malapit na pakikipag-ugnayan sa tao at naranasan ito sa bawat hakbang, ito ay nangangailangan ng isang napakahusay na pagsisikap. So what does Faustina says about this one? This refers to hypocrites, mga ipokrito, ipokrita. Kunwari ang bait-bait, pero sa totoo, may mga masamang balak sa'yo. Maaring nais kang pabagsakin, maaring naiinggit sa'yo, maaring talagang galit na galit sa'yo dahil may ginawa ka hindi maayos sa kanya, gumaganti, ganun. So these souls are present in everyone's life. Palagay ko lahat tayo dumaranas sa ganito. May mga tao tayong makakasalamuha sa buhay natin na napakahirap, makulit, mademand, maraming gusto, mareklamo. So, yung mga mean person, kumbaga. Pero ang sabi ni Faustina, madali lang eh. Mas okay pa kung galit lang sa'yo eh. Pero kapag ang bait-bait sa'yo sa pagharapan, pero pagtalikuran na eh, inilalaglag ka na. Medyo mahirap daw yun. Pero para sa akin kasi, medyo pareho lang. Both you have to bear. Kailangan mong tiisin. Pero tayo, nature natin, kasing ang mga tao ang naging nababaw sa atin. Nature natin is
Patulan agad. No, those who are not in control of their emotions, their initial reaction would be patol talaga. Patola. Yung bang, eto gusto mo ha, bibigay ko sa'yo. O kaya yung nakahanap ng katapat. Yung sinasabi nila, nakahanap na rin to ng katapat. But yeah, my dear friends, though these people, such kind of souls, exist in our life, these are actually training ground. And sometimes you really have to thank them, pasalamatan sila that they came into your life. Kasi nga, without them, your love of enemy will never be developed in you. Hindi made-develop sa'yo yan. Sabi ni Jesus nga, love your enemy. Yun yung kailangan. Kasi ano pa nag-iintay sa langit kung mamahalin mo lang ay yung taong mahal ka. No? Ang naghihintay sa'yo sa langit, nakadakilaan, ay kapag minahal mo ang taong hindi mabuti sa'yo o yung iyong kaaway. Whether openly your enemy or hypocrite nga, no? Yung kunwa-kunwarian, plastik-plastikan. It's a great challenge, really, to each of us. Kasi nga, sa atin nga, sa everyday life, yung simple lang na makulit na papatulan natin, nasasabihan natin ng hindi maganda, no? Minsan nga, nag-curse pa tayo, kina-curse pa natin, and be careful of that. Because when you curse a person, it goes back to you. Kung kaya, it's important that we train ourselves in loving mean person. No, hindi na lang yung mga taong, ay, ang bait-bait nito, no? Tuwan-tuwa naman tayo. Kasi madali lang yun, madaling i-handle. Pero kapag makukulit na, kapag yung kunwari okay, pero hindi naman, yun yung mahirap. Iiyak ka na lang, no? Tapos iisipin mo, bakit ganun? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Bakit ganun ang ginawa niya sa akin? 'Di ba? Para ring mga tao na nang scam sa atin, kala mo ang ganda-ganda. Pero sa totoo lang, nangi-scam, no? Nanloloko lang pala. Mabigat. Lalo na kung malaking amount yung involved. Talagang isipin mo, Lord, why? But there's a purpose. These souls, mean souls, have a purpose in your life. You have to welcome them. You have, when you meet such kind of person, you really have to pause. Kailangan mo talagang tumigil muna. Umiwas ka dun sa sitwasyon. Lumayo ka sa sitwasyon na nakukulit siya sa'yo, nangaaway siya sa'yo, or that person doing bad thing on you. Iwas muna. And then think, to become objective. Kasi kapag kaharap mo, ang nasa-stimulate your emotional, ano mo, no? Aspect. Ang emotional aspect ang sasabihin sa'yo, hindi mabuti yan. Magalit ka. Na parang ganon, yun yung isisigaw sa'yo ng emotional, ano mo, part of you would say, react. No? Mag-react ka. Pero if you will detach yourself from such situation, yung ano lang, iiwasan mo lang talaga. O kapag nandiyan na onset pa, hindi ka pumatal, labas ka lang muna. Make a distance muna. And breathe. Breathe in, breathe out. Hanggang mag-relax yung kalooban mo. And then, gawin mo yung dapat mong gawin. Galit sa'yo, di ba? Kung may ikinagagalit sa'yo, isang bagay na halimbawa, material things, sumabit, ganun. Hindi, yun mo. No? You try to console the person. If it's really very difficult to console the person, pray for that person. Offer a chaplet directed to the person. And that person will actually feel better. And alam mo yung
ginagawa niya sa'yo. Madidispel yung unkind intention niya. The merciful way is to let go of those situations. Alis ka sa ganong sitwasyon para hindi ka makapag-react. Pero kung gigil na gigil ka, wala tayong magagawa, no? Nandyan na yan, nagalit ka na. But pagkatapos mong magalit, pahinga lang, no? Breathe in, breathe out again, and then ask for forgiveness from the Lord dahil sa pagpatol mo to that person, and then bless the person with love, mercy, and compassion. Yun po yung ang pwede natin gawin kapag hindi mo talaga naiwasang magalit. And never really make bad words, cursing words, because the curse comes back to you. You will really never tell when that balik will come back to you.